Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang banat ni Casimero, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So talagang umaapaw nga po ang kumpiyansa ng ating pambato na si former WBO Bantamweight Champion General Casimero na siya ang magtatagumpay sa kanilang sagupaan ng Japanese fighter na si Kyonosuke Kameda na nakatakdang ganapin sa susunod na buwan. Ito po ay dahil bukod sa sinabi niyang 30 seconds lang umano sa first round ang itatagal ni Kameda bago niya ito tuluyang patiklupin, ay harap-harapan niya pa itong hinamon ng pustahan sa kanilang naging press conference. Tinanong po ni Casimero si Kameda kung magkano ang gusto nitong ipusta. Bagay naman na sinagot agad ni Kameda, pero dahil Japanese ang lingwahe nito, kaya hindi po natin maiintindihan ang sagot niya. Subalit kung pagbabasehan natin ang kanyang body language at facial expression, ay mukhang wala itong pakundangan na pumalag sa hamon na pustahan ni Casimero. Let's go. やるかおい、答えです。やるかLet's go. やりましょう。Nilinaw po kasi mismo ni Casimero na pagkatapos niya daw talunin si Kameda, ay ang ultimate target niya daw talaga ay ang maging isang 4-division world champion. Giniit din ni Casimero na kailangan niya umanong manalo ng impresibo via knockout upang mga fans na mismo ang mag-demand na paglabanin sila ng current undisputed super bantamweight champion Japanese monster na Naoya Inoue. Ayon naman sa isang Japanese journalist, ay kung sakali umanong magtuos sa hinaharap si Inoue at Casimero, tapos nagawang talunin ng ating pambato ang binansagang halimaw ng Japan, ay panigurado daw na makakapasok na din si Casimero sa top 10 pound-for-pound best active fighters ng The Ring Magazine. Matagal-tagal na din po kasing walang Pinoy boxer na nakakapasok sa top 10 pound-for-pound rankings. Ang huling mga Pinoy na nakapasok dito ay sila Manny Pacquiao, Nonito Donaire Jr. at Donnie Ahas Nietes. Sa kabilang banda naman mga idol ay kung atin nga pong matatandaan ay matapos talunin ng Unified Minimum Weight World Champion Oscar Collazo ang ating pambato na si Jason Bison via 7th round technical knockout, ay sinabi nitong plano niya ng umakyat ng dibisyon. Subalit ngayon nga po ay tila nagbago na ang ihip ng hangin dahil mukhang handa na siyang harapin ang dalawang pambato natin na sila WBC Champion Melvin Jerusalem at IBF Champion Pedro Taduran. Sa pamamagitan po kasi ng kanyang official Facebook page, ay lakas loob na nitong pinaghahamon si Jerusalem at Taduran na pirmahan na ang kontrata upang makalaban niya na ang mga ito, nang sa ganun umano ay maging isang ganap na undisputed world champion na siya. Walang duda naman po na hindi siya aatrasan ng dalawa nating pambato, pero sa sitwasyon po ngayon ay hindi pa pwedeng pumirma si Jerusalem at Taduran dahil may paparating silang mga laban sa susunod na buwan. Kaya naman kailangan muna nilang maging matagumpay sa pagdedepensa ng kani-kanilang mga titulo bago tuluyang tumungo sa direksyon ni Collazo. At syempre kailangan din munang pumayag ng promoter ni Collazo na si Oscar De La Hoya, lalo pat hindi man lang binanggit ni De La Hoya si Jerusalem at Taduran sa mga plano niya para kay Collazo. At bagkus ang gusto niyang gawin ay paakyatin na ng timbang si Collazo. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.